Praise the Lord that you have decided to be here in spite of the situation. But we do thank God that God has a way of speaking His message to us even though the weather is not good. Actually, this morning, I don't know how to pray for our country because of the many news that we are receiving. But there is just one thing that I've been praying for regarding situations like this. Ang palagi kong pinapanalangin ay, Lord, tinatanggap namin ang pinapadaan mo sa amin basta nanggaling sa iyong kamay. Sapagkat ang alam namin, Lord, ay kailanman hindi ka nagplano ng ikakasira namin, kundi para sa ikakabuti namin. So, whether they call it a storm, but if it came from it passes through the hands of God, it will always be good. And so it is just a matter of opening our eyes, opening our senses to what God is doing, and looking what is good there. Ganun dapat tayo. Hanapin natin palagi ano ang mabuti sa sitwasyon. Huwag mong hanapin yung mga bagay na ikakasira mo. Huwag mong hanapin ang mga bagay na ikakatakot mo. Huwag mong hanapin ang mga bagay na alam mong hindi maganda sapagkat klarado po ang Diyos. Ang lahat ng pinapadaan niya sa ating buhay, basta galing sa kanyang kamay, palaging mabuti. So look what is good in the situation. And I believe today the Lord would continue to speak even in that principle. I like it so much when Paul had written a verse for Timothy. Sabi nga niya doon, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Naging maingat po ang banal na espiritu nung isinulat ito ni Pablo. Klinarado niya na dapat ang pagkasulat niyan, kung tao po ang sumulat yan, sabi niya, God has not given us fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Dapat ganun ang pagkasulat. Pero there is an emphasis that fear, power, love, and of a sound mind is what? It is a spirit. Meaning, klinarado niya dyan na fear never came from God. Amen. And so, man was never and is and will never be designed na magkaroon ng takot. Because it is a spirit. Meaning, kapag may pagkatakot po, ay may espiritu yan. At dahil hindi galing sa Diyos yung espiritong yan, galing yan sa kaaway. So it is just a matter of you allow it, you receive it, or you just reject it entirely. And this time, God is very clear also na, ang sabi niya, dahil ang pagkatakot ay hindi galing sa akin, ang binigay ko naman sa iyo ay isang espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng sound mind. Actually, in other translation, it is a disciplined life. Mapapansin po natin dito na sa dami-dami ng pwedeng banggitin ni Pablo para kay Timothy, nagsentro siya sa tatlong ito na kailangan ni Timothy in order to live a victorious life while pastoring a church in Ephesus. And I believe this is also a word to each and every one of us because we need this in our Christian life. Mapapansin natin that power, love, and of a sound mind is a spirit. Meaning, pwede ka rin magkaroon dito ng power, ng love, and of a sound mind through what? Through a human spirit. According to your flesh. Yun nga lang po, mapapansin natin, may difference kapag ang spirit na yan ay spiritong galing sa Diyos
o kaya ang espiritong yan ay galing lang sa sarili mo. Sapagkat ang tao po, pwede siyang magkaroon ng kapangyarihan. Tama ba? Sa sarili niyang kagagawan. But we will find out later on that yung kapangyarihan na produce niya para sa kanyang sarili ay hindi nagtatagal, ito ay nauubos, at kadalasan ito ay kanyang ikasasama. So alam na alam, lalo na today, abuse of power will result to what? Destruction. And ganun din ang pag-ibig. Meron tayong tinatawag na human love. Ito ay nauubos. Pero kadalasan din, human love applied to a fellow human, kadalasan ay hindi rin maganda. 'Di ba? Kaya nga merong mga bawal na pag-ibig, nakaw na pag-ibig, ano pa, JR? 'Di ba? Ang dami-daming ina-ascribe about love. Only to find out that it destroys. It is not for our good. At ganun din yung sound mind. Usually people, they go to schooling, which is good, to acquire so much knowledge with the intention to improve their mind. Maganda naman yon. Only to find out na diyan nga tayo nagkakagulo eh. Ang tatalino ng mga nasa kongreso natin. Pero what did they do? What did they do with their yung mga talino at galing nila, with their developed mind kuno galing sa mga matatalinong pinag-aralan? In so many ways, akala nila nakakatulong, pero in so many ways it destroys. And so God is offering us a better one, and which is the best. This time, through the Holy Spirit, He is giving us the spirit of power, of love, and of a sound mind, which is, if the power that you are using is the dunamis power that comes from above, it always do good to people. And if that spirit of love that you allow it to overflow to other people, ay gagamitin mo yan, ay people would be attracted to be drawn near to Christ. And this time, bakit kaya, of all things, they put into emphasis yung tinatawag na sound mind. Sound mind comes from the word sophronismus. From the root word sophron. Yung sophron po ay may dalawang word yan. Yung famous one is from the word zozo. Pag sinabi mong zozo, ano po ang ibig sabihin? Hala, hindi kayo nakikinig kay Pastor Romel, ha? Ano yung word zozo? Ha? Save. And it is in the perfect tense. You are saved in the past, you are saved today, and you are saved in the future, you are saved forever. That is from the word, that is zozo. Ang ganda po, yung ginamit na word dyan. Sophron. Yung pron naman o friend is mind. So, ang ibig sabihin pala ng sound mind is save mind. Sa Tagalog, iniligtas na kaisipan. Pati pala pag-iisip ay inililigtas. Dapat bang iligtas ang pag-iisip? Yes, because it was been corrupted by Satan. But I like it most when that word was used. Zozo and friend, saved mind, meaning yung word zozo is forever saved. So, ang ibig sabihin, now that you do have the Spirit of God
dwelling in you, ano ang meron ka? Forever save. Forever save mind. Yan ang meron ka. Yan ang meron ako. So, there are no excuses this time. Na hindi ka nagkaroon ng matinong pag-iisip. Sapagkat yan ang meron ka. O, sabi mo sa katabi mo, nagkaroon ka na ng matinong pag-iisip and that is forever. Kaya kung nagdadrama-drama yung katabi mo, yan ang sasabi mo palagi sa kanya. So, friend, save mine. Save mine. Di ba ang ganda-ganda po ng pagkasulat? Your corrupted mind ay iniligtas na yan. At hindi lang iniligtas noon, inililigtas ngayon, at inililigtas even in the days to come. So, why? Why? You must be asking God why. Because the promise of God is Jesus came so that we might have abundant life. Yun ang dapat ang palaging nas laman ng iyong kaisipan. Kaisipan of abundance. There will never come at, dapat hindi ka nag-iisip ng scarcity. God had already saved you from that kind of mindset. He has already placed upon you that mindset of abundance. And in fact, it is a it is a mind that is not only secure, but it carries the idea that mind is self-controlled, it is disciplined, and it is properly prioritized. Alam niya kung ano ang tama, alam niya kung ano ang nararapat. Kaya nga, dapat po, dumating na tayo sa point into our life that says, hindi mo na ngayon pwedeng i-excuse yung sinasabing, ay, nagawa ko yun, naisip ko yun, kasi hindi ko naman alam. No. Remember, it is a spirit. Pag sinabing spirit, it was given to you. It was not being developed through it was not being acquired through studies or through learnings. Ibinigay sa'yo. At you got to believe na meron ka na yan. Kasi the moment you believe that you now have that spirit of sound mind, what you will do now is lakaran mo yan. The moment you believe that you do have a sound mind, the spirit that is in you will tell you what is proper. Ano ang mga nararapat? Ano ang you can now self-control. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Kasi your mind tells you. Your mind tells you na may nakakagalit na sitwasyon. Samantalang, you got that spirit of self-control. And ang maganda dito sa controlled mind or sopronyo is mas maganda kasi pag sopronyo na lang para alam na alam nyo. Sopronismo. The famous singer. If you do have the sopran, it means that your mind stay in control even in times of successes and failure. Nagugulo kasi ang buhay mo kapag sobra-sobra ang tagumpay mo at sobra-sobra naman ang pagkadapa mo. Di ba? Those people, and even in our life, mapapansin mo, kaya nga, I always tell people, kapag mayroong magandang naganap sa buhay, be prayerful.
Let your mind be controlled. Why? Chances are you become proud. You become proud because your mind cannot control. Akala mo, galing-galing mo, akala mo, sikat na sikat ka, only to find out ay it would change. And the mind is disciplined or controlled also even in times of failure. There are two things. Hala. Warning. Hindi RMM. Di ba, in times of successes, ano ang nagaganap sa'yo? Nakakagawa ka ng mga maling desisyon. And even in times of failures, mas lalo na. Don't make decisions kapag nandito ka sa dalawang ito. Nasa tuktok ka ng tagumpay at nasa kailaliman ka ng pagkabagsak. Pero, ano ang sinasabi ng salita? Kaya nga, sopren. Inililigtas ka ng Diyos dyan. Inililigtas ka ng Diyos dyan sa sobrang angas mo, sobrang you are so proud in your successes. The Lord is saving you there because you are bound to what? You are bound to fall. At dyan naman, in your failures, inililigtas ka rin ng Diyos dyan. Why? It is because you are bound to what? Yan po yung nagaganap ngayon. Diba? Nauso na ngayon yung mga, there are so many celebrities today. Nagkakaroon daw ng mental disorder. They just don't know how to handle successes and failures in their life. Only to find out the only solution is they have forgotten. They have forgotten that what they do have is saved. I want to use that word, saved mind. Iniligtas na pag-iisip. At galing yan sa Diyos because it is a spirit. Merong nagliligtas sa iyo dyan sa sitwasyon mo. At ang pagliligtas na gagamitin dyan ay sa pamamagitan ng iyong kaisipan. Makadesisyon ka ng tama. Makontrol mo yung emosyon mo. Makontrol mo yung mga bagay na makakasama sa iyo. And you need that every day. Usually, this is one of the big challenges ng bawat isa sa atin. Alam mo ang tama, pero hindi mo ginawa. Alam mo ang mali, pero yun ang ginawa mo. That is a typical example na you are not supreme. Hindi mo ginamit yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi alam mo yung mga nagpapa-counsel, alam ko yan. Tanungin mo sila, ano ba ang tama? Alam nila. Ay bakit hindi mo ginawa? Ewan ko po. Ewan ko po. One thing is lacking. You have forgotten that God had given you one of the best gifts that you could ever have, and that is the spirit of a sound mind. Now, sophronismos is being marked to an individual as having temperance, having moderation. Ano pa? Having sound judgment. And it deeply, nagkakaroon siya ng discipline. Actually, it is not only about the mind. It is actually a disciplined life.
At yan po ang kailangan natin ngayon. Ang bawat tao po ay marami po tayong excesses. Napadaan ka lang ng konti dyan sa Shoemart. Ano ang ginawa mo? Bumili ka ng hindi mo naman dapat bilhin. Ano pa? Ano pa ang ginawa mo? Nagandahan ka ng gusto. Nawalan ka na ng Supreme. Bahala na. Bahala na. Bahala na. So you swipe your card. Marami po ang napapahamak dahil they don't have Supreme. A saved mind. Basta. Why? It is because our mind had been corrupted so long. And nakakatuwa po na ito ang binigay, ito ang pinaalala ni Pablo kay Timothy. Timothy, dyan, sa church na kinabibilangan mo, maraming mga pagkaganapan, pangyayari na matutunghayan mo na pwedeng ikasira ng buhay mo. Because the number one attack of the enemy is always the mind. It starts with the mind. When the mind decides something, hindi mo namamalayan, kumikilos ang kamay, kumikilos ang paa. Kaya nga, titingin-tingin ka nga lang doon sa sapatos, mamaya-maya, nandun ka na pala sa cashier. Hindi mo namalayan, naisukat mo na pala. Hindi mo namalayan, wala ka palang pera. Pero nandun ka na sa cashier. That's how subtle the enemy is. Wala kang kamalay-malay, nakukurap ka. Kaya nga, dala-dala mo palagi na, Lord, today, I'm going out of this house with a sound, with spirit of power, spirit of love, and a spirit of sound mind. Ililigtas ka. Ililigtas ka. Kasi meron talagang pagliligtas na magaganap. At alam ng Diyos, nagsisimula yung kadalasan sa kaisipan. You are so attracted on so many things. And so your mind decides usually through the flesh. Kaya nga, one of the things that God is saying when you have a sound mind is you have a controlled emotion. Hindi yung pabigla-bigla. Basta, nasabi ko na eh. Bakit hindi ka pa pwedeng bawiin mo yung sinabi mo? Alam mong mali. Yun ang palagi kong sinasabi. Basta nasabi ko na. Tama, nasabi mo na, pero hindi ba pwedeng bawiin mo yung sinabi mo kasi alam mong mali this time? So many times, ganyan po tayo. Pastor, nasabi ko na eh, pinanindigan ko na. Hindi, nagkaroon ka pa ng pagkakataon, bawiin yun kasi nalaman mo mali. Bakit ayaw mong bawiin? Bakit ayaw mong bawiin? Kasi nga, hindi controlled ang emotion. At hindi rin tama ang takbo ng isip. And Paul has to say this to Timothy. Kasi kung ako si Timothy, batang-bata ako, ang mga miyembro ko nagkakatandaan na, walang pinagkakatandaan, ay lalayasan ko sila. Lalayasan ko sila. Pupunta na lang ako sa isang lugar na kung saan I am accepted, but Timothy did not decide that way. Why? Paul reminded him, Timothy, not only the spirit of power have you received, but the spirit, not only the spirit of love, but this time, spirit of sound mind. Maging tama dapat ang mga desisyon mo sa buhay. No.
Christians should be sane at all times. May katinuan dapat ang isang Kristiyano sa lahat ng pagkakataon. Madalas madalas ka na nawawala sa katinuan. Tama. Sinasabihan ka lang naman ni pastor na ito yung assignment mo. Anong response mo? Nawawala ka sa katinuan. Kasi. Hindi mo man lang naisip yung opportunity. The open door God is doing to you. Nauna ka ng nag-response ka doon sa uncontrolled mind, uncontrolled emotion. Kaya what happens to you? Many times we miss the open doors that God is giving us. It is because our mind were never been. The spirit of sound mind that God had given us, hindi natin ginamit o hindi tayo naniwala. How many open doors na ikaw mismo ang nagsara? How many blessings that should have been yours to enjoy? Pero ikaw na rin mismo ang tumanggi. It might be because you have forgotten that God had given you that spirit of sound mind. You allowed your emotions to erupt. You allowed your mind ano man tawag doon sa corrupted mind in the Bible? Nasa labi ko. May dalawang klaseng mind yan eh. A renewed mind, that is one that has been coming from God, and there is that other one, the natural mind of man. That is being controlled by the flesh, controlled by the emotion, controlled by the things that you see. Kaya nga, pinagtatawanan natin, pero kadalasan yun ang ginagawa natin. Don't judge a book by its cover. Okay, sino dito ang bumibili ng libro? Allah. Wala na. Nako, we could never be friends. E-book. Alam nyo ba, ang number one na gusto kong pasyalan ay bookstore. I love bookstore so much. Tumatalo ng puso ko kapag nakakaapak ako ng bookstore. Hindi ko namamalayan, I could stay so many hours in that bookstore na wala pang nabibili kasi ang mamahal. Ay, hindi nyo pala alam? How do you buy books? Have you ever bought a book? Okay. How did you buy that book? Huh? The price. Okay, that's one. Ano pa? The cover. Oh, seldom. Sino dito ang tinignan niya ang content bago niya binili? Oh. Bihira ang magaganyan. Usually, bibilin mo dahil ang ganda ng cover, ang ganda ng title, ang ganda ng design. Design. Seldom do you browse and at tingnan mo kung ano yung meron sa librong yan. Basahin mo yung intro, basahin mo rin yung sa huli, basahin mo rin yung gitna. That's how I buy a book. Babasahin ko yung forward, babasahin ko yung intro niya, how they do introduce the book, babasahin ko yung last chapter, babasahin, kaya matagal ako bago ako bumili ng libro. Usually, babalikan ko yan. Is it worth the money that I pay in a book? Usually, ganyan din tayo, Maki,
salamuha sa tao. Our mind is this. Our mind was nakasanayan na natin ng ating kaisipan na tumingin sa tao sa kanyang outward appearance. But seldom do we operate na pagganahin naman natin yung sound mind. Ngayon, Christian with the spirit of sound mind should always be sane. Meaning sa Tagalog, ano ba yung sane? Actually, it is more than may katinuan ang kanyang pag-iisip. But, free from ito. Ito ang kailangan nating lahat. Ang isang palatandaan na ginagamit mo yung binigay ng Diyos sa iyo na you do have the spirit of sound mind is you are free from nervous breakdown or other mental illnesses. This is one of the greatest challenge of our generation today. Nervous breakdown and what? Mental ailments. Of course, there are those people na they are born that way. Meron namang word of God about that. Anong sabi doon sa mga ipinanganak na ganyan? That the glory of God may be seen. Pero there are those having mental illnesses and mental breakdown. It is because ang ginagamit nila ay ano? Yung kanilang human, the natural mind. They respond to their emotion, they respond to their situation. Bakit sino madalas ang nagkaka-nervous breakdown? Sino? Sige. Sino madalas ang nagkaka-nervous breakdown? Mga estudyanteng nagtitisis. Wala, sige. Paano mo matatapos yung thesis mo kung nervous breakdown ka? Yung mga nagbo-board exam na may mental blackout daw. Ano pa? Sino pa? Sino pa yung nagkakaroon ng nervous breakdown? Yung mga walang pera, tama. Yung mga walang pera. These are everyday happenings of life. Bakit ka nagkaka-nervous breakdown? You have forgotten. You have forgotten a very simple truth in the Bible that what? You are a child of God. Your mind, nakalimutan ng kaisipan mo, anak ka pala ng Diyos. Kasi ang alam mo ngayon ay anak ka ng mundong ito, kung ano ang meron ka, yun lang ang meron ka. Nawala sa kaisipan mo na physically, wala ka man nito ngayon, pero God is able to provide it for you. It goes through the mind. And my God shall supply all my needs through His riches in glory. Kaya, if the natural mind ay iaalaw mo na siya ang magamit mo, then you invited into yourself the nervous breakdown. And nervous breakdown would lead you to mental illnesses. Kasi hindi nagpa-function properly na diyan ina-attack yung mga bagong born again Christian. Kasi ang sinasabi ng other side niya is God is in control.
Pero sinasabi naman nung kanyang corrupted mind, no, wala ka nga niyan eh. Kaya there is a conflict now. There is a conflict now. But this is the emphasis of Paul to Timothy. Timothy, magulo yung sitwasyon mo. Magulo yung pinaglagyan ko sa'yo. Magulo ang mga taong kasama mo. Magulo lahat dyan. Pero, hindi ka dapat matakot. O hindi mo dapat sabihin na ikaw ay bata lang. Kundi, dapat mong tatandaan na you got that spirit of power, spirit of love, and above all, that spirit of sound mind. You could still have sound judgment even though the situation is hindi maayos. Kagaya ngayon, it is normal for us to panic because of the super typhoon. Pero I remember, a very funny story, pero naalala ko palagi kapag merong ganitong bagyo. Meron kaming lakad. I think pupunta kami sa probinsya with these two men. Yung isa nakasama ko, yung isa hindi natuloy. Nung tinawagan namin siya, bakit hindi ka tumuloy? Bakit hindi ka sumama sa amin? Hinihintay ka namin. Ang sabi niya sa amin, muulan ng malakas eh. Babaha. Natawa ako sa sagot ng kasama ko pero it sticks to my mind. Sabi, bakit? Pag dumating ba yung baha, mahaharangan mo ba para hindi pumasok sa bahay mo? Natawa ako pero there is truth in it. There is truth in it. Kahit wala pa akong nakitang tao na naharangan niya yung mga at para masabi mo sa sarili mo, Lord, I want to use that spirit of sound mind na binigay mo sa akin. Meron akong katalinuhan na ihahakbang sapagkat ikaw ang sa iyo nanggaling ang spirit of sound mind. And it is a mind that is controlled, that is not being based by emotion, that is not being based by what? By panic. I like it so much when sinabi ito kasi this is the natural man. We always panic. Hindi ako nag-ask ng permission. I want to make it an example. Kagaya kanina, hinihintay yung keyboard.
Kasi wala pa, nasa bahay pa. Eh, siyempre, nagpapanik yung magulang. Eh, ano magagawa mo? Late na nga siya. Wala na tayong magagawa. Ang magagawa na lang natin, let us pray that the Lord will hasten His way in coming here. Wala na rin ako. Kahit pa magalit ka ng todo-todo, meron ba magagawa? Wala. Wala. It only destroys you. It will make what? You are now inviting yourself to have a nervous breakdown. Eh, anong magagawa mo? Nandito ka, nandun pa siya. Meron ka bang magagawa? Wala. The only thing that you could do now is mag-function ng tama yung utak mo. You just stay calm and you just pray. That's the only thing that you can do. In so many ways, kadalasan po, yan lang po ang kinakailangan para sa atin. Have our minds be in control. Especially our emotions, especially the situation, wala ka nang magagawa pa. Kaga ngayon, super time mode, can someone put his hands at the sky and stop the typhoon? Wala. What we can do today is, it had been announced several weeks ago. Am I correct? So, dapat po, if you do have that sound mind, at least you should have prepared something at least. And kapag nandyan na yung typhoon, di manalangin ka na lang. Let the hands of God move upon our lives, and that's it. Bakit ka magpapanik? Bakit ka nawawalan ng katinuan sa iyong pag-iisip? I believe today, God wanted us to have that spirit of sound mind. It is because it also tells us that we are no longer slaves, especially to our emotions. Naging alipin tayo ng ating mga emosyon. Samantarang, madalas naman natin dinideclare that ang sinumang pinalaya ni Kristo ay siya na nga ay isang malaya. At kadalasan, ang kalayaan na kailangan mo ay kalayaan yan sa emosyon mo. Kalayaan yan sa corrupted na kaisipan mo. It is because we were once slave in our emotions that is being controlled by our corrupted minds. Kadalasan po ng mga wrong decisions natin ay galing po yan sa isang corrupted mind. You are so in a hurry. Bahala na si Batman. We forgot to pause or even to acknowledge. Kaya nga po madalas sinasabi, huwag kang magmadali. The only time that kinakailangan kang magmamadali ay yung sitwasyon requires you na magmadali ka. Pero kung hindi ka naman dapat magmadali, huwag kang magmadali. And this is very normal. Tingnan mo sa kalsada. Nakita mo na ngang ambulansya. Ayaw mo pang tumabi. Yung ambulansya ay nagmamadali yun kasi may pasyente. Ikaw hindi. Pwede kang malate kahit konti. Pero look at your attitude. Ayaw tumabi. Ayaw tumabi. Accidents happen because the mind is not controlled. Madalas ko ang sinasabi na
Kung ano bang tawag doon? Yung ginaganon ka ng sasakyan. Ginigit-git ka, palampasin mo na. Palampasin mo. That is a sign of a controlled mind. It only takes you several seconds. Ay, hindi, turuan ko yan ng leksyon. O sige, magturuan kayo ng leksyon. Tingnan mo, disgrasya abot mo. Disgrasya abot mo, mapapagastos ka pa. Kasi kung tinikitan kayo ng pulis, pupunta ka sa istasyon, mag-i-explain ka ngayon dyan. Magpapa-blocker ka dyan, at may bayad yun, di ba? May bayad yun. So it is just as simple as not having a controlled mind. Now, Romans chapter 12 tells us, alam na alam mo ito, offer yourselves as a living sacrifice. Pero may karugtong yun. Ano yung karugtong? After you have offered yourself as a living sacrifice, holy and acceptable before God, may karugtong. Ano yung karugtong? But, by the, you should memorize that. Romans 12. Ano po yung karugtong? After you offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable. Dapat alam na alam mo to. Ano yung karugtong? Paano mo daw malalaman that you may know what is good and acceptable and perfect will of God? Paano mo malalaman? Allah. Very basic po yan. That should be your guiding verse in life. You offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable. May kasunod dyan. Sige nga, hanapin nyo. I am willing to wait even though it will take me forever. Ano? Yes, pero meron pa siyang sinasabi dyan. Hindi yan? Sige. Ano pa yung sinasabi ng mga verses doon? Tama. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind, that what? That you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. The only way for you to know what is good, what is acceptable, and what is the perfect will of God is having a what? A renewed mind. A mind that is being transformed. Binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mahalaga po yan. Yes, you do have that spirit of love. Yes, you do have that spirit of power, but it requires you to have a sound mind. To put into action that power, to put into action that love, combining these three, you are now a powerful testimony of the gospel. Kasi marami naman talaga yung they display forth the power of God, they display forth the love of God, but they don't have a sound mind. Ano po ang mga examples? Have you noticed? Ang dami na po ngayon, mga famous preachers and teachers that had fallen. Why? Wala po silang, they have forgotten the third one, and that is spirit of a sound mind. Marami silang naging desisyon sa buhay
na patungo sa kanilang pagkabagsak. There is that one famous teacher of the Word of God. In fact, my favorite before. He has fallen. Ano yung kaso niya? Ano yung kaso niya? Simple lamang po. Simple lamang. It had been said na it is a work of the mafia. Pero even though it is a work of the mafia, ay dapat nagkaroon siya ng discretionary mind. Kasi ang sabi doon sa story, he is a famous traveling teacher. Ginagalang sa buong mundo. He is on a travel. Naplatan daw siya. Pero simple, naplatan daw siya habang yung lugar na kung saan nasiraan siya ay isang lugar na kung saan malayo doon sa mga pwedeng pag-repairan. So he got no choice but to replace the tires by himself. Meron naman siyang mga gamit at meron naman siyang spare tire. A very extraordinary event happened. Merong isang magandang babae. I don't know if it is planned or not. It was never been said. Meron daw magandang babae ang dumaan at tinulungan siya. Pero it later found out na hindi lamang siya tinulungan para doon sa gulong, they found out na nagtulungan sila sa bawat isa. They got an affair. At na-media yun. Only to find out na what? They continued it. It started with what? Hindi ba lang ba siya nagtaka? Na something is about to happen to him. At this is one of the things that wise counsel will tell you. Ako, madalas nung nagsisimula ako nito travel, isa lang po ang kabilin-bilinan sa akin ng mga leaders ko. Don't travel alone. Don't travel alone. Somebody has to be at your side. So that somebody has to remind you na kung nawawala ka sa katinuan, ibabalik ka sa katinuan. Kaya dapat yung katabi mo, kung binabalik ka sa katinuan, magpasalamat ka. Huwag mo siyang awayin. Sometimes kasi nawawala tayo sa katinuan dahil sa emosyon natin. Kaya kung binabalik ka sa katinuan, yung katabi mo, magpasalamat ka. It reminds you na what? Hindi meron kang espiritu na tinanggap, kaya ginagamit mo sa ibang espiritu yan. Sometimes we got to tell people. And it's good to be reminded. Hindi dapat tayo magalit. Na kung yung espiritong gumagana ngayon ay hindi na espiritu ng katinuan at hindi yan galing sa Diyos, dapat ang gumana sa iyo ay ang espiritu ng, ano ba ang sound mind sa Tagalog? Matinong pag-iisip. Espiritu ng matinong pag-iisip at ang espiritu ng matinong pag-iisip ay galing sa Diyos. Hindi yan nanggagaling sa pag-aaral. Hindi, it is not a natural endowment. It is not coming from natural abilities, but it is a spirit that comes from God and it is being given by God to everybody. And so acknowledge it, believe in it, and use it in our everyday lives. That's the very reason why matapang ako magsasabi, I want bar top na church in this church. I want bar top na church in this church. I want the summa cum laude in this church. Why? Because God had given us the spirit of a sound mind. Mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo ito, kayang ibigay ng Diyos sa atin. To all the students,
Yes, you study. But when you sit down in your exam, remind yourself, I got the spirit of sound mind, the mind of Christ. And so when I sit down, I get a perfect score. Amen. This is my declaration why I got a basis. Meron po akong pinanggagalingan. This is not a wishful thinking. This is not a wishful desire. It is a declaration coming from the Word of God. Ang bawat isa sa atin ay pwedeng magdesisyon ng pinakamatalinong decision. It is because God had given us the spirit of a sound mind. Gone are the days, puro palpak ang decision. It is now a gone days to us. I expect each and every one of us that even as we sit down, deciding on small matters in our cell group, ang dapat pong guman ng pag-iisip ay pag-iisip na save mind. I like it. Kaya nga sopronismos. Sopren. I think that was the only time that is being used in the Bible. Ginamit lang yan, first time yan dyan. Sopronismos in our daily lives. Pero it is more than, gustong-gusto ko yung ginamit na word eh. Sopren, zozo, and friend. Save. And that saving is past, present, and future. It will never come to an end. It is always there. At ano yung sinisave ng Lord? Yung pag-iisip natin. So that we would display who Christ is. We got the mind of Christ. And so today, church, ang goal natin this time is not only to have a healthy cell groups, but this time, intelligent cell groups. Cell groups that decide matters with a sound mind. Ang mga dinidesisyonan, ang mga pinag-uusapan, ang mga ginagawa sa ating mga cell groups ay it operates in the spirit of power. It operates in the spirit of love. And above all, it operates in the spirit of a sound mind. So that when people will see what your groups are doing, people will be surprised. Saan nanggaling yung ideyang yan? Sasabihin, di sopren. Ganun lang kasimple. Sopren. Soprenismos had come. Nabuhay ang soprenismos in our group. Amen. Nabuhay ang soprenismos in our group. But much more, it is my declaration, amen to the young people at the Sunday school. They will have also the Sopren of God. The Sopren of God. They will grow up na sasabihin ng mga tao na makakasalamuhan nila, they are so different. Different, it is not because they are enrolled in exclusive elite schools, but they are enrolled in the University of the Sunday School, where Sopren is flooding there. Binabakan ng Sopren. Yan ang kanilang hininga. Yan ang kanilang gawi. At yan ang kanilang buhay. I believe today, this is one of the many important advice that Paul had given to his spiritual son Timothy, reminding him, Timothy, ang meron ka ay hindi espiritu ng pagkatakot,
kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at espiritu ng matinong pag-iisip. Actually, it is more than that. Maayos, matinong pag-iisip, but in so many ways, it is a disciplined life. Shall we all stand? Father, we thank you that there are so many blessings that we could have, Lord, that you alone can give. It is never available to the world. It can never be bought by money. It could never be influenced by power. But it is freely given to us, your children, whom you love the most. Today, Father, even in this church, LIC, we declare that everything that we do, it is in the spirit of power, it is in the spirit of love, and it is in the spirit of sound mind. May you be lifted up, Lord, as they see these spirits working in us and through us. And may you draw people unto thy kingdom, Lord, as they see us, Lord, that we do have a different spirit, not of this world. God, even as we celebrate together, even in our eating, may you be glorified. We give you the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.